kinds of intoxication. So, bakit kaya kailangan nating malaman yung tatlong klase ng intoxication? Take note, itong tatlong to, involuntary, intentional, at habitual, importante to determine the liability of a person if merong krimen na mangyari. If we are still familiar sa revised penal code natin, yung GMAA. GMAA. From Article 11 to Article 15 ng revised penal code natin, nakastate dyan yung GMAA. Ano ba yung GMAA? Justifying circumstance, exempting, mitigating, aggravating, and last is the alternative circumstance. So, pag sinabi natin justifying circumstance, ito yung mga pag nakita ng korte, pag na-prove ito, yung tao na nakagawa ng krimen ay mawawala yung criminal liability at wala ring civil liability. Yung say criminal liability meaning walang kulong, pag civil liability walang danyos, wala siyang babayaran pag napatunayan. Example, self-defense. Okay, pag present plot ng element doon, justifying. Pag exempting naman, pag exempting, walang criminal liability. Meaning walang kulong, but there is still civil liability. Magbabayad pa rin, merong danyos. And third is mitigating circumstance. Okay, pag sinabing mitigating circumstance, yung penalty ay mababawasan. Pag mapakita yung mga element na kinakailangan sa mitigating circumstance, so mas mababawasan or mababawasan yung penalty, yung severity ng penalty. Pag aggravating naman, yung mga circumstance na pag nakita, maaring mas mapabigat yung penalty. Madadagdagan or mapapabigat yung penalty. Okay, dito tayo kay alternative. Alternative circumstance. So, Article 15 ng revised penal code. So, sa alternative circumstance, pwedeng mitigating or aggravating circumstance. Mitigating or aggravating circumstance. Kaya kailangan nating aralin or alamin yung kinds of intoxication. Dahil ito yung point natin. Yung alternative circumstance. Okay, under our revised penal code, revised penal code, yung intoxication ay alternative circumstance. Pwedeng yung intoxication ay ma-mitigate, meaning ang penalty, kapag merong nangyaring krimen, because of intoxication, pwedeng yung liability nung person ay ma-mitigate, meaning bumaba yung penalty. Depende kung anong klaseng intoxication. Or, pwedeng ma-aggravate, mas mapabigat yung penalty. Depende pa rin kung anong klaseng intoxication. That's the importance. Na dapat alam natin kung ano bang klaseng intoxication. Okay, kasi makaka-apekto yan sa liability ng tao. Or ng drinker. So, unahin natin si involuntary. Involuntary intoxication happens when a person does not know the intoxicating strength of beverage he has taken. So, nangyayari ito kapag yung isang tao uminom ng alak at halimbawa, nakabangga, namatay yung biktima. Kapag daw, ganun yung nangyari, nalasing, pero hindi niya sinadya na maglasing siya at nakapatay or nakabangga siya dyan, pag napatunayan na hindi naman intentional yung paglalasing niya, so pwedeng ma-mitigate yung liability or yung penalty ng drinker. Involuntary. So pangalawa, intentional. It happens when a person deliberately, pag sinabi mong deliberately, intentionally, uminom ng alak, fully knowing its effects. Alam niya kung ano yung epekto kapag nakakainom siya ng alak, or either to obtain mitigation or to find the liquor a stimulant to commit a crime. Meaning, makakuha siya ng confidence para gawin yung krimen. Kaya uminom siya ng alak. If that's the case, under our revised penal code, maa-aggravate daw yung penalty. Mas mabigat yung penalty. Aggravating circumstance. Same with habitual.
When the person finds that drinking is a constant necessary. So, madaling salita, kapag napatunayan na yung person involved ay hasinggero, so kapag meron nangyaring krimen, aggravating. Meaning, ano magiging epekto? Mas mabigat yung penalty. So, yung mitigating, aggravating, under po yan ang alternative circumstance. It's either yung effect ng crime ay mamitigate or ma-aggravate. Depende sa kinds of intoxication. So, involuntary, intentional, habitual. Again, pag involuntary lang, pwedeng mamitigate. Mas mababa yung penalty. Pag intentional, tsaka habitual, aggravating. So, according to our Article 15 of the Revised Penal Code.